Sa isang malamig na gabi ng Disyembre, habang ang syudad ay abala sa kaliwat kanang Christmas sale, party at ingay ng traffic, tahimik na nakaupo sa teras ng isang penthouse si Leonardo Villegas. Sa ibabaw ng mesa ay may baso ng mainit na tsa, isang classic na leather notebook at isang pluma na tila mas matanda pa sa kanya. Nakatanaw siya sa malalayong ilaw ng syudad, tahimik at malalim ang iniisip. Mga bagay na hindi mabibili ng kahit ilang bilyong piso. Si Leonardo ay kilalang negosyante, ngunit hindi sikat. Iniiwasan niya ang kamera, social media at mga interview. Sa murang edad ay natutong maghanap buhay. Nagbenta ng basahan, naglako ng banana queue, at minsan ay umabot pa sa pagbubuhat ng sako sa pier. Hindi naging madali ang kanyang pag-angat, pero sa tiyaga at tamang diskarte, naging isa siyang investor sa mga kilalang kumpanya, kabilang na ang logistics, healthcare, at food delivery app na ngayon ay kumikita ng milyon kada araw. Boss, darating na ho si Mr. Tan para sa 8 p.m. meeting. Sambit ng kanyang personal assistant sa intercom. Huwag mo na siyang paakyapin. I-rebook mo na lang for next week. Sabihin mong gusto ko munang magpahinga. Mahinahong sagot ni Leonardo, sabay langhap ng amoy ng tsaa. Hindi ito karaniwan sa kanya. Isa siyang organisado at presisong tao. Pero ngayong gabi, tila may kung anong kabigatan sa dibdib niya. Sa sulok ng kwarto, nakasabit ang isang lumang larawan. Siya at ang dati niyang fiancé na si Alexa nakangiti habang hawak-hawak ang maliit na cake na may nakasulat na "Congrats, future CEO." 3 taon na mula nang maghiwalay sila. Sobrang abala si Leonardo noon sa pag-expand ng negosyo nila, kaya't unti-unting napabayaan ang relasyon. "Leo, hindi ko na kaya. Lagi ka na lang wala. Hindi kita pinakasalan para lang kausapin ang assistant mo buong araw." Yun ang huling mga salitang binitiwan ni Alexa bago siya umalis. Dala ang isang maleta at ang pusong durog sa pagkakalimot. Hindi sinundan ni Leonardo si Alexa. Hindi dahil hindi na niya mahal, kundi dahil alam niyang wala siyang maibibigay kundi pangakong laging nauurong. Mula noon, isinara niyang puso sa ibang tao. Sa halip, mas pinili niyang tumulong sa tahimik na paraan, magbigay ng donasyon sa mga scholarship foundation, magpatayo ng mga silid-aralan sa liblib na lugar, at mag-order sa maliliit na karinderya gamit ang delivery app para maikita ang mga maliliit na negosyo. Isang beses sa isang linggo, inaabot siya ng gabi kakabasa ng mga review sa app ng mga riders at delivery girls. Ang hilig niyang hanapin ay yung mga may matataas na rating pero mababa ang kita. Mahilig siyang magbigay ng tip. Minsan ay sobra pa sa halaga ng order. Hindi niya ito sinasabi kanino man. Para sa kanya, ang makatulong ng walang kapalit ay mas masarap kaysa anumang applause o likes. Isang gabi, napansin niya ang isang account name, Mira D. Some delivery girl na consistent ang 5 stars. May komento pa na kahit late, lagi pong nakangiti. Hindi humihingi ng dagdag, sobrang bait. Tiningnan niya ang profile at nakita ang larawan ni Mira. Batang babae, maitim, mapayat, may helmet, nakita pa rin ang pagod sa mata pero may ngiti sa labi. Bulong niya, totoo pa pala ang mga ganyang tao. Naisip niyang kung sakaling magkataon na si Mira ang ma-assign sa kanya, bibigyan niya ito ng tip na hindi niya pa nagawa noon. Kinabukasan, habang nasa biyahe pauwi mula business visit sa Makati, bigla siyang nagutom at nag-crave ng bulalo mula sa karinderyang paborito niya. Nag-order siya gamit ang app, at habang ini-enjoy ang musika sa sasakyan, bigla siyang napatigil sa pangalan ng rider, Mira D, on the way. Napangiti siya. "Aba, ikaw pala ang hinahanap ko." Pagdating niya sa building, iniutos niyang wag nang hadlangan ang rider na paakyatin sa penthouse. Laking gulat ng mga guard na pinayagang pumasok ang isang basang delivery girl, amoy ulan, dala ang plastic bag na balot ng kumot para hindi mabasa ang pagkain. Hindi siya pinigilan ni Leonardo. Sa halip, binuksan niya mismo ang pinto. Good evening po, sir. Pasensya na po kung late.
Inabot po kasi ng baha sa kabilang kanto. Pero mainit pa po yan. Mahiyain pero matatag ang boses ng dalaga. Napansin niyang nanginginig ang kamay ni Mira, hindi sa takot kundi sa ginaw. Hindi siya nagreklamo. Hindi rin siya humingi ng extra. Hindi rin niya alam kung sino ang kausap. Gusto mo ng tsa? Tanong ni Leonardo. Po, gulat si Mira. Mainit na tsa. Saglit lang, huwag kang aalis. Tinanggap ni Leonardo ang plastic bag at iniabot ang towel sa dalaga. Pagbalik niya, may tray na may 2 baso ng tsaa. Tahimik silang naupo. Si Mira ay halatang hindi sanay sa ganitong sitwasyon. Panay ang tingin sa oras at cellphone. Okay ka lang? Tanong ni Leonardo. Opo sir, pasensya na po talaga. Kailangan ko lang po matapos agad kasi may shift pa po ako sa kabilang trabaho. Nahihiyang sagot ni Mira. Saglit na katahimikan. Inabot ni Leonardo ang phone niya at pinindot ang tip option sa app. Pindot. 1,000,000 pesos. Send. Napatigil si Mira. Umingay ang notification niya. Tiningnan niya ang phone at napatayo. Sir, ano po to? Baka po nagkamali kayo ng pindot. Hindi ako nagkakamali. Hindi mo alam kung gaano kahalaga ang ginawa mo. Hindi ang pagkain ang binayaran ko, kundi ang respeto mo sa trabaho. Sagot ni Leonardo. Hindi makapagsalita si Mira. Sa unang pagkakataon sa buhay niya, may taong hindi siya tiningnan base sa suot, kulay ng balat o amoy ng pawis, kundi base sa dangal ng kanyang pagkatao. Nakangiti si Leonardo habang pinagmamasdan siyang pababa ng elevator. Wala siyang ideya na ang desisyong iyon ay magpapabago hindi lang sa buhay ng isang delivery girl, kundi sa kanya rin. Habang binabagtas ni Mira ang pauwi mula sa matarik na kalsada ng Ortigas, pilit niyang pinapakalma ang mabilis na tibok ng kanyang dibdib. Umuugong pa rin sa isipan niya ang biglaang tip na ibinigay ng lalaking hindi man lang nagtangkang magpakilala bilang kilalang tao. Hindi siya makapaniwala sa nabasa niya. 1,000,000 piso. Hawak-hawak niya ang cellphone. Paulit-ulit na tinitingnan ang notification ng bank transfer at ang pangalan ng sender na L. Villegas. Mira, huwag ka munang magpaniwala. Baka glitch lang to. Baka mamaya i-refund rin nila. Bulong niya sa sarili, pilit inaawat ang tuwa. Ngunit kahit anong pagtatanggi ang gawin niya, ramdam ng kanyang puso na totoo yon. At higit pa sa halaga, mas naramdaman niya ang respeto. Pagdating niya sa maliit nilang inuupahang kwarto sa tabi ng palengke, agad siyang sinalubong ng hiyaw ng kanyang 7 taong gulang na kapatid, si Nonoy, na naka-wheelchair. Ate, may dala ka bang pansit? Gutom na ako. Sabay awa at hikab, nginitian ni Mira ang kapatid. May bulalo akong dalao, mainit pa. Pero bago tayo kumain, may sasabihin ako sa'yo. Pagkakain nila sa sahig gamit ang lumang mesa na may punit-punit na tablecloth, nilabas ni Mira ang kanyang cellphone at pinakita ang halagang pumasok sa kanyang account. Nanlaki ang mata ni Nonoy, di makapaniwala. 1,000,000? Ate, parang panaginip to? Hindi to panaginip, Noy. Pero hindi ibig sabihin nito ay babaguhin natin ang takbo ng buhay natin. Gagamitin natin to sa tama, mariing wika ni Mira. Kinabukasan ng umaga, hindi na siya pumasok sa delivery app. Nagbihis siya ng maayos, dala ang folder ng mga papeles, resibo ng ospital at ID ng kapatid. Sumakay siya ng jeep, tapos tricycle, tapos nilakad pa ang kalahating kilometro papunta sa branch ng ospital kung saan may nakapending pang bayarin si Nonoy sa kanyang therapy. Mabuti at hindi pa kayo kinakasuhan. Wika ng babaeng clerk na medyo suplada habang inaabot ang resibo. Pasensya na po talaga, pero ngayon po bayad na po lahat. Sagot ni Mira sabay abot ng transaction confirmation ng bank transfer. Maging ang mataray na clerk ay napatitig sa screen. Seryoso ka? Isang bagsakang bayad? Tanong nito. Opo, ayoko na pong habulin kami ng utang habang nagpapagaling ang kapatid ko. Pag-uwi ni Mira ay dumiretso siya sa talyer para ipaayos ang gulong ng motor niya. Matagal na itong pudpud at ilang beses na siyang muntik maaksidente. Binili niya rin ang ilang safety gear. Hindi mamahalin
pero sapat para sa proteksyon. Hindi niya pinag-aksayahan ng pera ang mga mamahaling damit, sapatos o gadgets. Pagdating ng hapon, tumawid siya sa tabilang barangay upang dalhin ang ilang grocery, bigas, sardinas, gatas, sabon, sa lola ng dati niyang teacher noong elementarya na kilalang mahirap at mag-isa sa buhay. "Apo, bakit ka nag-abala?" Tanong ng matanda. "Lagi niyo po kaming tinutulungan dati. Panahon na po para kayo naman ang kamustahin." Sagot ni Mira, sabay ngiti. Pagkatapos ng mahabang araw ng pagsasaayos ng mga mahalagang bagay, umupo siya sa tabi ni Nonoy na noon ay masaya sa bagong libro na galing sa ukay-ukay. "Ate, bibili ka ba ng bagong cellphone o bagong TV?" Inosenteng tanong ng bata. "Hindi, mas okay nang wala tayong TV pero meron tayong respeto sa sarili. Hindi lahat ng biyaya kailangan ipangalandakan. Mas masarap pag pinangangalagaan." Malumanay na sagot ni Mira. Hindi na siya pinapasok paakyat. Ngunit maya-maya bumaba mismo si Leonardo. Suot ang simpleng jacket. Sabay tanong, "Bakit ka nag-abala?" Ninitian siya ni Mira at iniabot ang food container at sulat. "Hindi po ako magtatagal. Gusto ko lang pong sabihin na ginamit ko po sa tama ang binigay nyo. At sana kahit papaano malaman niyong hindi na sayang ang tiwala nyo." Tumingin si Leonardo sa dalaga. Gulagulanit ang bag, kupas ang sapatos, pero diretso ang tingin at buo ang loob. "Sana mas marami pang taong kagaya mo," mahina niyang sabi, sabay tanggap sa sulat at pagkain. Habang naglalakad pa uwi si Mira, wala siyang cellphone sa kamay. Walang pangarap na sumikat at walang intensyong gawing viral ang nangyari. Kinabukasan, maagang nagluto si Mira ng adobo gamit ang natirang laman ng ref. Maingat niyang isinilit ito sa maliit na food container. Sabay isinulat sa papel ang ilang linyang mula sa kanyang puso. "Hindi ko po alam kung paano magpasalamat ng sapat, pero nais kong iparating na hindi lang po pera ang naibigay ninyo sa akin, kundi tiwala. Bilang ganti sana po ay tanggapin ninyo ang simpleng tanghalian mula sa taong hindi kailanman makakalimot." Mira. Bit-bit ang adobo sulat at kaunting prutas. Muling bumalik si Mira sa parehong gusali kung saan niya unang nakita si Leonardo. Nang dumating siya sa lobby, tinanong siya ng guard kung may appointment. "Wala po akong appointment, pero sana po sabihin niyo lang na yung rider na nag-deliver kahapon may gusto lang pong ibalik." Ang dala niya lang ay ginhawa sa dibdib, tahimik na galak at panata na kapag siya'y muling mabibigyan ng pagkakataong tumulong, hindi siya magdadalawang isip. At sa isang banda ng syudad, si Leonardo ay muling naupo sa teras, nakatingin sa sulat ni Mira, habang iniinit sa microwave ang adobong dala nito. Sa unang kagat, hindi niya mapigilan ang ngiti, matabang, sunog ng kaunti, pero masarap. Dahil ito ang luto ng isang pusong marunong tumanaw ng utang na loob. Lumipas ang ilang araw matapos ang hindi malilimutang gabing iyon, ngunit nanatili sa isipan ni Mira ang mukha ng lalaking nagpakita sa kanya ng respeto at pagkilala. Hindi bilang isang mahirap na delivery girl, kundi bilang isang taong karapat-dapat pahalagahan. Sa gitna ng kanyang simpleng pamumuhay, hindi niya lubos maisip kung bakit ganun na lamang ang kabutihang ipinakita ni Leonardo sa kanya. Sa dami ng taong mayayaman na kanyang nasiserbisyuhan noon, siya lang ang hindi lumingon sa amoy ng kanyang pawis o luma niyang helmet. Si Leonardo lang ang tumingin sa kanya bilang tao. Isang hapon, habang inaasikaso niya ang online enrollment para sa susunod na semester, dumaan siya sa lumang envelope na puno ng babasahing hindi na niya napapansin. Doon niya muling nakita ang rejection letter mula sa isa sa mga scholarship foundations na kanyang inaplayan. Walang sponsor, walang kilalang koneksyon. Kaya kahit may talino at tiyaga siya, tila kulang palagi ang kanyang hakbang. Ngunit ngayon, sa tulong ng hindi inaasahang biyaya, nakapagbayad na siya ng tuition fee at makakatapos na siya ng huling semester sa kolehiyo. "Nonoy, ayos na yung bayad sa school. Graduate na ang ate mo soon." Bulong ni Mira habang nilalagyan ng mainit na tubig ang gatas ng kapatid. Napangiti si Nonoy kahit namumuo pa sa gilid ng labi niya ang ininom na gamot.
Pag ikaw naging engineer na ate, papagawa mo ba ako ng bahay? Tanong ng bata, sabay nguso sa tagpited pinky sa me. Hindi lang bahay, gagawa tayo ng bahay na maraming libro, maraming laruan at may palaruan sa likod. Pangako yan, masayang sagot ni Mira. Kinabukasan, maagang nagising si Mira upang muling maghatid ng pagkain. Bagamat mas nakakaluwag na siya, pinili pa rin niyang ipagpatuloy ang pagde-deliver sa kabila ng bagong oportunidad. Hindi para sa pera, kundi dahil dito niya nakikita ang halaga ng kanyang pinaghihirapan. Ngunit hindi na niya ito ginagawa sa buong linggo. Tuwing Sabado at Linggo na lamang siya pumapasok, habang ginugugol ang weekdays sa pag-aaral at pag-aalaga kay Nonoy. Sa hindi inaasahang pagkakataon, habang sinusuri niya ang mga order sa app, muli niyang nakita ang pangalang L. Villegas. Napaangat ang kanyang kilay. Parehong address, parehong karinderya ang pinanggalingan ng order. Biglang bumilis ang tibok ng kanyang puso. Baka siya nga ulit, bulong niya sa sarili. Inayos niya ang order na may kasamang tinulang manok at sinigang na hipon, inilagay sa insulated bag at siniguradong hindi ito matutuluan o mabubuksan. Suot ang mas maayos ng helmet, umalis siya at bumiyahe patungo sa parehong high-end na kondominium na minsan na niyang pinuntahan. Sa lobby ng gusali, hinarang siya ng parehong guard na mukhang naalala siya. Ikaw yung rider na bumisita last week, ano? Alam mo bang pinag-usapan ka dito sa building? Hindi ka daw ordinaryong rider. Ngumiti si Mira. Pasensya na po kung nag-ingay ako nung huli. Hindi ko rin ko akalain. Hindi na niya natapos ang sasabihin dahil bumukas ang elevator at lumabas mismo si Leonardo, suot ang simpleng polo shirt at pantalon. Walang guard, walang entourage, tila isa lang sa mga residente sa building. Mira, tawag ni Leonardo. Napatingin si Mira, tila natigilan. Sir Leonardo, kayo po ulit. Naalala ko, Sabado ngayon. Tiningnan ko kung baka bumalik ka pa sa delivery. Hindi ako nagkamali. Lumapit siya at tinanggap ang bag. Pasok ka muna. Hindi na kita palalagpasing umalis ng basta-basta lang. Sa loob ng penthouse, naalala ni Mira ang itsura ng lugar. Malinis, elegante, ngunit hindi marangya. May mga libro sa gilid, ilang halaman sa teras, at isang lumang gitara na nakasandal sa pader. Pwede po ba talaga akong pumasok? Tanong ni Mira habang hawak pa rin ang helmet. Siyempre, at dahil ikaw ang nagdala ng paborito kong sinigang, ikaw rin ang kakain kasama ko. Po, naku, nakakahiya po. May susunod pa po akong delivery. Tumawag na ako sa app. In-update ko ang system na hindi ka na available for the next hour. Makakaupo ka ba kahit isang oras lang? Napilitan siyang tumango. Sa hapagkainan, habang mainit na usok ang pumapailan lang mula sa sabaw, unti-unting lumiwanag ang mukha ni Mira. Pinagmasdan siya ni Leonardo, hindi bilang isang babae na kaibigan lamang, kundi isang taong may prinsipyong bihira niyang makita sa mga kasamahan sa negosyo. Alam mo Mira, sambit ni Leonardo, habang naghahain ng kanin. Napapaisip ako, sa dani ng taong natulungan ko, bihira yung bumabalik hindi para humingi ulit, kundi para magpasalamat. Ikaw lang ang kilala kong binalik ang tiwala, hindi sa anyo ng pera, kundi ng dangal. Nahihiyang tumawa si Mira. Hindi ko po alam kung tama lahat ng ginawa ko. Pero ang tiyak ko lang po, gusto kong gamitin yung pagkakataong yon para ipakita na hindi po ako binili ng pera. Gusto ko pong masabing kahit mahirap, may paninindigan din. Hindi na sumagot si Leonardo. Sa halip, nagbukas siya ng wine at nilagyan ng baso ni Mira ng kaunting juice. Sa mga taong marunong tumanaw ng utang na loob, isa kang paalala sa akin na ang kabutihan ay hindi dapat ikahiya. Natapos ang tanghalian na puno ng tatahimikan, hindi ng pagkailang, kundi ng respeto. Bago umalis si Mira, iniabot ni Leonardo ang isang maliit na sobre. Wala pong kailangan, sir. Agad natanggi ng dalaga. Wala rin akong hinihingi, pero basahin mo ito mamaya. Sa elevator, hawak-hawak ni Mira ang sobre. Hindi ito gaanong mabigat.
Pagka-uwi niya, agad niya itong binuksan. Isang liham at isang maliit na certificate ang laman. Mira, kung gusto mong palawakin pa ang mundo mo, ito ang scholarship voucher na maaari mong gamitin sa anumang tech school o training program na gusto mo. Gamitin mo kung kailan handa ka na. Walang deadline, wala akong inaasahan na kapalit. Leonardo V. Hindi na siya nakapagsalita. Sa pagitan ng mabibigat na araw at kaunting pag-asa, may dumating na isa. Hindi para iligtas siya, kundi para ipaalala na karapat-dapat siyang mabuhay hindi lang para mag-survive kundi para mangarap. Sa mga sumunod na linggo matapos ang tanghaliang iyon kasama si Leonardo, tahimik ngunit malinaw ang naging epekto ng karanasang iyon sa puso ni Mira. Hindi na siya kagaya ng dati na palaging takot mawalan ng pera o malate sa bayad. Ang bawat hakbang niya ngayon ay may direksyon. Hindi luho ang unang nasa isip niya, kundi layuning maibalik ang kabutihang tinanggap niya sa mga taong higit na nangangailangan. Isang umaga, nagpunta siya sa ospital para personal na ibigay ang balanse ng huling bayarin ng kanyang kapatid. Hindi na siya nagpahatid. Sumakay lang siya ng jeep, nakasuot ng malinis pero simpleng puting polo at maong. Sa front desk, nagulat ang nurse na nakatanggap sa kanya. "Miss Mira, kayo ulit? May problema ba?" Tanong ng nurse, tila nag-aalangan pa. Ngumiti si Mira at iniabot ang isang sobre. "Wala na pong problema. Ito po ang buong bayad sa therapy sessions ni Nonoy. At may dagdag na rin pong pondo para sa mga batang nakaschedule dito na hindi makabayad." Nanlaki ang mata ng nurse. Pero paano niyo po ito nabayaran?" "May isang tao pong naniwala sa kakayahan ko. Hindi ko po sasayangin." Sagot niya, sabay yuko at tahimik na lumabas ng klinika. Umakyat siya sa footbridge pabalik ng terminal. Habang pinagmamasdan ng mga taong naglalakad sa ibaba, napansin niya ang isang matandang lalaking may bit-bit na kahon ng yelo na puno ng fishball. Bahagyang nadapa ang lalaki at tumapon ang ilang stick. Hindi nagdalawang isip si Mira. Lumapit siya at tinulungan itong pulutin ang mga nahulog. "Manong, kayo lang ho ba ang nagtutulak nito araw-araw?" Tanong niya. "Oo iha, pag may benta may pangulam. Pag wala, tubig lang." Sagot ng matanda, pilit na pinapawisan sa ilalim ng araw. Pagka-uwi, isinulat ni Mira sa kanyang notebook ang pangalan ni Mang Benito. Sa tabi nito, inilista niya ang iba pang taong nais niyang tulungan. Hindi sikat, hindi kilala sa lipunan, pero mahalaga sa kanya, gaya ng karpinterong kapitbahay na nabaldado, ang tindera ng lugaw na ina ng 6 na bata, at ang guro sa public school na gumagastos ng sariling pera para lang may chalk at papel ang klase. Sa halip na bilhin ang pinapangarap na cellphone, ginamit ni Mira ang bahagi ng pera para bumili ng bagong wheelchair kay Nonoy, kasabay ng ilang librong pambata at drawing materials. Laking tuwa ng bata nang makita ang bagong upuang may head support at brakes. "Ate, ang sarap dito. Pwede na akong makipagkarera kay Kiko." Sabay tawa ni Nonoy, hawak ang hawakan ng gulong. Ginabi na siya sa paghahatid ng ilang grocery packages sa mga piling bahay sa kanilang barangay. Hindi siya nagsasabi kung saan nanggaling ang pondo. Hindi siya nagpakilala bilang taong nakatanggap ng ₱1,000,000. Para sa lahat, isa lang siyang masipag na ate ni Nonoy na tila masaya sa pagtulong. Hindi siya kinuna ng video. Wala siyang pinost sa social media. Lahat ng ito ay ginawa niya sa katahimikan. Tulad ng kung paano dumating ang tulong sa kanya, walang anunsyo, walang kondisyon. Pagkalipas ng ilang araw, muling humarap si Mira sa bangko. Suot niya pa rin ang parehong puting polo. Sa loob ng opisina, kinausap siya ng isang manager na may maayos na postura at nakangiting tinig. "Miss Mira de la Cruz, natanggap na po namin ang dokumento para sa donasyon nyo sa Children's Literacy Foundation. Nais lang po naming kumpirmahin, kayo po ba ang magpapangalan sa donation certificate?" Umiling si Mira. "Pakilagay na lang po sa pangalan ng taong dahilan kung bakit ako nakakatayo ngayon. Leonardo Villegas." Hindi niya po ito alam at sana manatiling ganon. Nagulat ang manager. "Sigurado po kayo? Hindi ba't kayo ang donor?" "Gusto ko pong matutong magpakumbaba.
Kung hindi dahil sa kanya, hindi ko po mararating to. Gusto kong maramdaman din niya kung gaano kasarap makita ang kabutihang bumabalik sa mundo. Sagot ni Mira. Humiga siya sa banig nila sa maliit na kwarto. Pinagmamasdan ang kisame na ngayon ay hindi nabutas. Unti-unti niya itong pinaayos ng walang ingay. Sa paligid, may ilang sako ng bigas, ilang kahon ng canned goods na nakaimbak sa gilid, at isang pininturahang kahoy na may nakasulat. Salamat sa biyaya. Ibahagi ito sa iba. Isang gabi, bigla siyang nakatanggap ng mensahe mula sa app. Hindi delivery kundi chat invitation. Mira, this is Leonardo. I hope I'm not intruding. Gusto sana kitang imbitahan bukas para sa isang dinner. Wala lang, simpleng usapan lang. Kung available ka. Nag-isip si Mira. Hindi dahil sa kaba o pag-aalinlangan, kundi dahil sa takot na baka isipin ng iba na may ibang kahulugan ang kabaitan ni Leonardo. Ngunit naisip niya rin, may utang siya sa taong hindi lang tumulong sa kanya, kundi nagpabago sa pananaw niya sa buhay. Available po ako. Sabihin niyo lang po kung anong oras. Maikling tugon niya. Sa kabilang dako ng lungsod, sa isang malawak na kwarto ng penthouse, napangiti si Leonardo habang hawak ang cellphone. Sa tabi niya, ang sulat ni Mira na may simpleng pananalita ngunit napakalalim ng diwa. At sa pagitan ng katahimikan ng gabi at tila walang kwentang pag-uusap na iyon, parehong hindi nila alam na ang isang tip na nagsimula sa simpleng respeto ay nagsimula ng maging ugat ng isang bagong buhay, hindi lang para kay Mira, kundi para sa mga taong hindi man sikat pero tunay na mahalaga. Maaga pa lamang ay nasa harap na ng salamin si Mira. Bagaman hindi siya sanay sa mga formal na lakad, pinilit niyang ipresenta ang sarili sa pinakamagandang paraan alam niya. Malinis ang buhok, maayos ang kulay ng blouse, at pantay ang pagkakalapat ng kanyang pantalon. Wala siyang suot na alahas, ni kaunting makeup. Ang tanging pamumuhod niya lang ay ang maamong mukha at kumpiyansa sa sariling intensyon. Sa mismong gabi ng imbitasyon, isang kotse ang huminto sa tapat ng kanilang maliit na barong-barong. Lumabas ang isang lalaking driver na nakauniporme, magalang na nagsabi, "Miss Mira, ako po ang pinadalang sundo ni Sir Leonardo." Hindi maipaliwanag ni Mira ang kaba. Kinarga muna niya si Nonoy sa kapitbahay nilang si Aling Gloria, na talaging tumutulong tuwing wala siya. "Nay Gloria, aalis lang po ako saglit. May imbitasyon po ako sa dinner. Babawi po ako agad. Huwag kang magmadali, Hija. Saka ngayon lang kita nakitang nakaganyan, ang ayos mo tingnan. Akalain mong dating nagbabahay-bahay, ngayon singasama ng milyonaryo." Biro ni Aling Gloria habang pinapaligpit ang tsinelas ni Nonoy. Pagdating sa gusali, hindi na tulad noon ay pinahintay pa si Mira sa lobby. Dumiretso na siya sa elevator, kung saan mismo si Leonardo ang sumalubong sa kanya sa itaas. Nakangiti ito, naka-long sleeves pero walang tie at tila mas magaan ang aura kumpara sa dati. "Mira, salamat at dumating ka. Hindi ko alam kung magugustuhan mo ang hapunan pero pinilit kong magluto." Pabirong bungad ni Leonardo. Napatingin si Mira sa lamesa. May adobo, ginataang gulay at pritong tilapia. "Ito po ang luto ng nanay ko noon." Mahina niyang sambit. "Nakuha ko sa sulat mo na paborito mo ang adobo, kaya sinubukan ko," sagot ni Leonardo. "Pero kung hilaw yan o maalat, sorry na agad." Tahimik silang kumain. Hindi tulad ng unang beses nilang nagkita, mas komportable na si Mira ngayon. May lumabas na pangalan ko bilang anonymous donor. Pero hindi ako yun. Napatingin si Mira, hindi makapagsalita. May nagsabi na ikaw daw ang nagbigay. Pati ang pagkakatatag ng 2 feeding program sa Tondo at Caloocan, ikaw din daw ang nagsimula. "Totoo ba?" Tumango si Mira. "Oo po, ginamit ko po ang bahagi ng natanggap ko para doon. Hindi ko po sinabi kasi ayokong isipin ng mga tao na nagpapakitang tao lang ako. Gusto ko lang pong ibalik ang kabutihan." Hindi makapaniwala si Leonardo. "Ibinigay ko yon bilang tulong sa'yo. Hindi ko inakalang gagamitin mo para tumulong pa sa iba. Akala ko bibili ka ng bagong motor, bagong gamit, bagong bahay. Hindi po ako lumaki sa ginhawa, Sir Leonardo. Kaya ang konti pong sobra,
para sa akin, sobra-sobra na. Nagpalitan sila ng mga kwento. Hindi tungkol sa negosyo o pera, kundi tungkol sa buhay, pamilya, mga iniwang pangarap. Pagkatapos ng hapunan, inabot ni Leonardo ang isang kahon ng tsokolate. Para kay Nonoy, gusto ko sanang bisitahin siya minsan kung okay lang. Masayang-masaya po yun, sir, sagot ni Mira habang nilalagay ang kahon sa bag. Leonardo na lang, dagdag nito, pag sinir mo pa ako ulit, hindi na kita papakainin. Natawa si Mira sa kauna-unahang pagkakataon. Tila nawalan ng pagitan ang kanilang mundo. Ang isa'y bilyonaryo, ang isa'y dating naghahatid ng pagkain sa ulan. Ngayon ay magkausap sa isang hapag, parang matagal nang magkakilala. Mira, muling sabi ni Leonardo, may napansin akong bago sa foundation na sinalihan ko dati. Pero para sa iba, yun ang simula ng pag-asa. Tahimik si Leonardo. Hindi niya akalain ang simpleng tip na ibinigay niya ay magiging mitsa ng pagbabagong hindi niya pinlano. Sa halip na ito ang maging dahilan ng comfort ni Mira, naging instrumento pa ito ng pagpapalawak ng kabutihan. Sa sumunod na linggo, ipinatawag ni Leonardo si Mira sa isang opisina ng kanyang kumpanya. Doon, ipinakilala niya si Mira sa ilang board members bilang isang espesyal na panauhin na kailangang marinig. Hindi alam ni Mira kung bakit, pero pumayag siyang magsalita. Doon niya ibinahagi ang kwento niya. Ang pagiging working student, ang pagiging ate sa isang batang may kapansanan, at ang simpleng tulong na nagbago sa kanyang pananaw. Hindi siya gumamit ng mga malalalim na salita. Hindi siya nagtanghal ng sarili. Nagkwento lang siya, taos-puso, derecho. Pagkatapos ng presentasyon, hindi lang palakpakan ang natanggap niya, kundi imbitasyon mula sa dalawang kumpanya para sa scholarship extension at proyekto sa mga komunidad. Isang matandang babaeng board member ang lumapit sa kanya at sinabi, "Salamat, Iha. Sa dami ng meeting namin na puro numbers at figures, ikaw lang ang nagpapaalala kung para saan ba talaga ang negosyo, para tumulong." Kinagabihan, habang naglalakad siya pauwi, hindi na siya sumakay ng kotse. Pinili niyang mag-jeep, tapos magjakad. Sa puso niya ay may tahimik na galak, hindi dahil sa posibilidad ng pag-angat, kundi dahil may mga taong nagsimulang makakita sa kanya, hindi na bilang tagabigay ng pagkain, kundi bilang tagapaghatid ng pagbabago. Pagkarating sa bahay, sinalubong siya ni Nonoy. "Ate, may dumating na bisita, may dalang wheelchair parts," sigaw ng bata. Sa gilid ng pinto, nakatayo si Leonardo. May hawak na bag ng pagkain at ilang pyesa. "Pwede ba akong sumama sa hapunan niyo ngayon?" tanong nito. Ninitian siya ni Mira. "Basta ikaw ang maghuhugas ng plato pagkatapos." Makalipas lamang ang ilang araw matapos magbahagi si Mira ng kanyang kwento sa board meeting ng kumpanya ni Leonardo, ila unti-unting lumalawak ang alon ng epekto ng kanyang simpleng kabutihan. Akala niya'y mananatili ang lahat sa loob lamang ng 4 na sulok ng meeting room at sa ilang piling miyembrong nakarinig ng kanyang kwento. Ngunit hindi niya alam, may isa sa mga empleyado ang lihim na nakuhanan ng video ang kanyang talumpati at ito'y in-upload sa social media na may caption na, "Delivery girl na binigyan ng 1 million, ibinalik ang kabutihan sa lipunan." Hindi pa man lumilipas ang 24 na oras, daan-daang libong tao na ang nakapanood ng video. Puro papuri, puro paghanga, puro luha. Ang comment section ay tila naging altar ng inspirasyon. May mga working students na nagsabing salamat sa pagbigay ng lakas ng loob. May mga OFW na nag-pledge ng donasyon sa foundation ni Mira. At may mga ordinaryong netizens na nais magbahagi ng tulong. Ngunit kasabay ng pagtaas ng views at shares, kasabay rin ang pagpasok ng media. Tinambakan si Mira ng tawag at mensahe mula sa mga local TV networks at digital news platforms. May mga gustong kumuha sa kanya bilang speaker, may mga nais siyang i-feature sa magazine, at ang ilan pa'y nag-aalok ng sponsorship para sa kanyang mga plano.
Sa kabila ng lahat ng ito, nanatiling tahimik si Mira. Hindi siya tumugon sa alinman sa mga imbitasyon. Isang gabi, habang naghuhugas siya ng pinggan, tinanong siya ni Nonoy, "Ate, famous ka na raw, sabi ng teacher ko. Bakit hindi ka sumasagot sa mga reporter?" Ngumiti siya at tumingin sa kapatid. Hindi lahat ng sikat ay dapat kilalanin, Noy. Minsan, mas masarap mabuhay ng tahimik pero may kabuluhan. Samantala, si Leonardo ay binulabog din ng social media. Laking gulat niya nang makita ang pangalan niya sa trending list. Hindi niya inaasahan na ang simpleng tip na ibinigay niya noon ay magiging sentro ng viral kwento. May ilang vloggers ang naglabas ng compilation ng mga billionaire na tumulong sa mahihirap at siya ay kabilang na roon. Ang mas nakakabigla, may mga artistang gustong kumontak sa kanya para raw gawan ng pelikula ang buhay ni Mira. Isang gabi habang nasa opisina siya, nag-message si Mira, "Sir Leonardo, may pakiusap po sana ako. Pwede po bang humingi ng tulong pero hindi pera?" "Sige, sabihin mo lang," agad na tugon ng lalaki. "Pwede po ba akong tulungang mawala sa social media kahit saglit? Gusto ko pong magtrabaho, tumulong at mamuhay ng tahimik. Parang hindi na ako makalabas ng bahay na yon nang walang nakatingin o kumukuha ng litrato." Napabuntong hininga si Leonardo. Naiintindihan niya ang damdamin ng dalaga. Kahit siya, ilang ulit na ring tinangka ng media na paikutin ang kwento niya sa paraang hindi niya gusto. Kaya kinabukasan, personal siyang nakipag-usap sa legal team ng kumpanya at mga PR partners upang mag-request ng content suppression sa ilang platform. Naging mahirap ang proseso, pero unti-unti bumaba ang pag-uusisa sa pangalan ni Mira. Ngunit hindi lahat ay natuwa sa tahimik na desisyong iyon. Sa isang online forum, may lumabas na usap-usapang scripted daw ang kwento ni Mira. May isang anonymous user na naglabas ng pruweba kuno, mga lumang larawan ni Mira na nagsasabing nagtatrabaho raw ito dati bilang assistant ng isang businesswoman at pinalalabas na hindi siya totoong delivery girl. Naging viral muli ang thread. May mga naniwala, may mga nagalit, at may ilan ring nagtanggol sa kanya. Ngunit hindi ito napigilan sa pagkalat. Pati mga dating kaibigan ni Mira na dati itahimik ay unti-unting lumabas. Ang ilan ay nagsabing nagbago na siya, sumikat lang, lumayo na, at ginagamit ang pagiging mabait para magpaawa. Hindi na niya malaman kung saan lulugar. Minsan nagkukulong na lang siya sa kwarto habang hinihimas ang buhok ng kapatid. Sa gabi, tahimik siyang umiiyak. Hindi dahil sa nasaktan siya sa paninira, kundi dahil hindi niya maintindihan kung bakit kailangang lapastanganin ang simpleng intensyon. Isang hapon, nagpunta siya sa simbahan. Umupo sa pinakahuling pew, iniyuko ang ulo, at sa gitna ng katahimikan ay ibinuhos ang lahat ng hinanakit sa dasal. "Panginoon, alam mong wala akong masamang intensyon. Pero bakit ganito? Bakit parang ginagawang masama ang kabutihan? Hindi ko naman hiningi ang spotlight. Hindi ko naman hiniling na purihin. Gusto ko lang makatulong." Nagpatuloy siyang nakaluhod nang biglang may humawak sa kanyang balikat. Paglingon niya, si Leonardo yon. Suot ang simpleng asul na polo. Tahimik na naupo sa tabi niya. "Hindi mo kasalanan na ginawan mo ng tama ang maling mundo." Mahina nitong sabi. Lumuha si Mira, tahimik pero puno ng bigat. "Pagod na po ako, Leonardo. Parang mas madali pa noong araw na wala akong pera kaysa ngayon, na may tiwala ako pero puro duda ang isinusukli." Nagpahinga siya sa balikat ni Leonardo. Sa kauna-unang pagkakataon, hindi na nila kailangan ng salita. Nandoon lang sila, dalawa, sa gitna ng katahimikan, sa ilalim ng ilaw ng altar. Habang sa labas, patuloy ang ingay ng mundo. Ngunit sa puso ni Mira, isang bagay lang ang malinaw. Hindi siya nagkamali sa pagdesisyong tumulong, kahit gaano kasakit ang naging kapalit. At kung may isa mang taong naiintindihan siya, ito ay ang lalaking hindi lang nagbigay sa kanya ng pera, kundi nagpaalala kung gaano kahalaga ang manindigan sa gitna ng kaguluhan. Pagkalipas ng ilang linggo, mula nang humupa ang ingay sa social media, unti-unti nang bumabalik sa tahimik na pamumuhay si Mira. Hindi na siya tinatawagan ng media at hindi na rin siya sinasalubong ng kamera bawat lumalabas ng bahay.
Ngunit kahit gaano pa man kaayos sa panlabas, ang loob ng kanyang mundo ay unti-unti nang binabasag ng mga taong dati niyang itinuring na kaibigan. Isang gabi, habang naghuhugas siya ng pinggan, napansin niyang tahimik si Nonoy habang may hawak na cellphone. "Ate, may nakita akong video. Bakit ganun ang sinasabi nila tungkol sa'yo?" Inosenteng tanong ng bata. Agad niyang inagaw ang cellphone. Isa pala itong vlog na may pamagat na, "Delivery girl, fake pala?" Ginamit lang ang kwento para sumikat. Hindi niya alam kung anong mas masakit, ang misming content ng video o ang mga pangalan sa comment section na pamilyar sa kanya. Isa na doon si Janet, dating co-worker sa karinderyan pinagde-deliveran niya. Hindi naman yan mabait dati. Maarte yan. Paawa effect lang yan sa mga tao. Lahat scripted. Huwag kayong maniwala. Isa pa sa mga comment ay mula sa dating high school classmate niya. "Haha, akala ko ba walang pang tuition? Bakit ngayon biglang nakaka-donate na sa foundation?" May lihim yan. Parang dinuhusan ng malamig na tubig si Mira. Hindi siya makakilos. Gusto niyang sumagot, ipaliwanag ang panig niya, pero pinili niyang manahimik. Pinatay niya ang cellphone at niyakap si Nonoy. "Huwag mo nang pansinin yan. Mahalaga alam ng Diyos ang totoo." Sa mga sumunod na araw, naramdaman ni Mira ang unti-unting pagbabago sa paligid. Ang ilang mga kapitbahay na dati lumalapit para mangumusta, ngayon ay umiwas ng pingin. Ang mga dati niyang co-worker na umaasang madadamay sa kanyang kasikatan ay nagsimulang manghusga at magkalat ng tsismis. Minsan, habang bumibili siya ng bigas sa tindahan, narinig niya ang dalawang ale na nag-uusap habang palihim siyang tinitingnan. Akala mo kung sinong Santa. Yun pala, marunong ding magsinungaling. Baka kaya tahimik na lang siya kasi takot mabuko yung mga ginawa niya. Ang pinakamabigat sa lahat ay nang mismong mga bata sa eskwelahang kanyang tinutulungan ay nagtanong sa kanya, "Ate Mira, totoo po ba na may bayad ang tinuturo nyo?" Sabi po ng tatay ng kaklase ko, "Ginagamit nyo lang daw po kami sa proyekto nyo para magkapera." Hindi niya agad nasagot ang bata. Napatingin siya sa langit at pinilit ngumiti. "Hindi totoo yan, anak. Wala kayong kailangang bayaran. Gusto ko lang kayong matutong bumasa at magsulat. Yun lang ang pangarap ko." Pagsapit ng gabi, napuno ng katahimikan ang kanilang bahay. Si Nonoy ay mas tahimik na rin, parang nahihiyang magtanong. Si Mira naman ay nakaupo lang sa gilid ng kama, tahimik na nakatitig sa sulat ni Leonardo na iniingatan niya sa loob ng lumang sobre. Kinabukasan, tumawag si Leonardo. "Mira, may problema ba? Hindi ka na sumasagot sa mga message ko. Gusto sana kitang ayain sa event sa community center." Nag-atubili si Mira. "Pasensya na po, Leonardo. Hindi ko po alam kung dapat pa akong lumabas. Ang daming tao ang hindi na naniniwala sa akin. Kahit anong gawin ko, parang laging may mali." "Alam mo Mira," mahinahong sagot ni Leonardo, "lahat ng gumagawa ng tama, laging may batikos. Lalo na kung mas mabilis ang panangat kaysa sa inaasahan ng ibang tao." "Pero Leonardo, hindi po ako umangat para lang sirain ang sarili ko. Ang sakit po, lahat ng tinulungan ko, parang gusto na akong iwasan. Para bang ako pa ang may kasalanan na may nagtiwala sa akin." Tumahimik si Leonardo sa kabilang linya. "Mira, gusto mo ba ng payo bilang isang kaibigan? Hindi mo kailangang patunayan ang sarili mo sa mga taong ayaw makinig. Patunayan mo yan sa mga batang kumaasa sa'yo, hindi sa mga keyboard warrior." Sa tayong iyon, muling nabuhay ang paghinga ni Mira. Kinabukasan, bumalik siya sa community center. Kahit pa may ilang taong umiiwas ng tingin. Lumapit siya sa isa sa mga batang scholar, si Lani, na tila balisa. "Ate Mira, hindi na po ako papasok. Nahihiya na po ako. Sabi po ng kuya ko, sayang lang daw yung pagtuturo nyo kasi may kapalit daw." Hinawakan ni Mira ang kamay ni Lani. Walang sayang sa batang may pangarap. Huwag mong hayaang pigilan ka ng duda ng iba. Mas kilala mo ang sarili mo kaysa sa mga taong wala naman dito. Unti-unting bumalik ang ilan sa mga batang lumiliban.
Hindi dahil pinilit ni Mira, kundi dahil naramdaman nila ang katapatan niya. Sa mga mata ng kabataan, hindi kailangan ng diploma o titulo ang tunay na guro. Ang kailangan lang ay pusong may paninindigan. Sa huling bahagi ng linggo, bumisita si Leonardo sa center. Bit-bit niya ang ilang libro at gamit pang eskwela. Paglapit niya kay Mira, nakita niyang mas tahimik ito ngayon, pero mas matatag. Hindi na siya yung babaeng umiiyak sa simbahan. Siya na ngayon ang babaeng tinutularan ng mga batang may takot sa mundo. Tama ka, bulong ni Mira. Hindi ko sila kailangang kumbinsihin. Gagawin ko na lang kung anong dapat. Hanggat may isang batang naniniwala, magtuturo pa rin ako. At sa sandaling iyon, alam ni Leonardo na sa harap niya ay hindi na simpleng delivery girl. Isa na siyang haligi ng pag-asa sa komunidad. Taong pinili ang katotohanan kaysa kasikatan at kabutihan kaysa kapalit. Isang linggo matapos ang pagbabalik ni Mira sa community center, muling bumalik ang sigla sa mga klase. Nakita niyang hindi pa rin kumpleto ang mga estudyante, pero sapat na ang presensya ng ilang batang muling bumalik para ipadama sa kanya na hindi lahat ay nadadala ng ingay ng mapanghusgang mundo. Sa bawat pagtuturo niya ng mga letrang A, E, I, O, U at sa bawat turo ng simpleng pagbasa ng pangungusap, aram muling nabubuo ang pira-pirasong tiwala na minsan nang winasak ng mga chismis at maling balita. Minsan nafaupo siya sa isang sulok ng silid-aralan, tahimik na pinagmamasdan ang mga batang abala sa pag-aaral, nang maramdaman niyang may tumapik sa balikat niya. Paglingon niya, si Leonardo iyon. Bit-bit ang ilang kahon ng crayons, lapis at bagong activity books. Naisip ko lang na baka makakatulong ito. Sambit nito habang inilalapag ang mga gamit sa lamesa. Mumiti si Mira. Salamat, Leonardo. Lagi ka nalang may dalang surpresa. Hindi ito surpresa, Mira. Kailangan lang talaga nating simulan ang mas malawak na hakbang. Hindi pwedeng puro tsamba. Kailangan sistematikong tulong. Gusto mo bang ituloy natin to, gawing mas organisado? Napaisip si Mira. Alam niyang hindi sapat ang pansariling effort lamang para umabot sa mas maraming bata. Matagal na rin niyang gustong gawing mas maayos ang paraan ng pagtuturo, mas kumpleto ang materyales, at mas ligtas ang lugar. Ngunit iniiwasan niyang humingi ng tulong dahil sa takot na muling mapagkamalang oportunista. Ngunit iba si Leonardo. Hindi lang siya isang taong may kaya, kundi taong hindi nangingiming marumi ang kamay sa aktwal na pagtulong. Sa sumunod na araw, nag-set up sila ng maliit na pulong sa barangay hall. Nandoon ang ilang volunteer na dating mga estudyante ni Mira, ilang nanay na gusto ring matutong bumasa, at si Kapitan Carlos na matagal nang nakabantay pero mayon lang nakitaan ng interes. Gagawa tayo ng Project Padjak para sa kinabukasan. Pahayag ni Mira sa harap ng simpleng tarp na pinagawa ni Leonardo. Layunin po nitong dalhin ang pagbasa at pagsulat sa mga kabataan na hindi kayang pumasok sa formal na paaralan. At kung maaari, turuan din natin ang mga magulang para sabay-sabay ang pag-unlad. Padjak? Tanong ng isang volunteer. Parang delivery? Ngumiti si Mira. Oo. Kasi yun ang nabing buhay ko at gusto kong dalhin ang aral ko sa mga lugar na hindi naaabot ng tradisyonal na sistema. Kung paano ko inakyat ang bawat building sa lungsod para maghatid ng pagkain, ganun din natin aakyatin ang bawat kalsada para maghatid ng kaalaman. Nagsimula silang gumawa ng sistema, pumuo ng roving team na sasakay ng bisikleta at tricycle para magdala ng mobile learning kits sa mga sulok ng barangay. Nag-donate si Leonardo ng ilang tablets at speakers para sa mga audio-visual modules. Si Mira naman ang tumayong coordinator. Nag-design ng lesson plans, nag-train sa mga volunteers, at personal na nagtuturo sa pilot class tuwing Sabado. Minsan, habang nasa gitna ng palengke, nag-set up sila ng makeshift learning station. Doon, isang batang lalaki na may edad 8 ang lumapit kay Mira habang may hawak na kinupas na laruan. Ate, pwede bang ako na lang ang magturo sa kapatid ko kapag natuto ako? Para hindi na siya matulad sa akin na hindi marunong magsulat ng pangalan. Hindi napigilan ni Mira ang luha. Tinapik niya ang ulo ng bata at sinabing, yan ang pinakaimportanting teacher. Yung taong gustong matuto hindi lang para sa sarili, kundi para sa iba.
Minsan din tumutulong si Leonardo sa mga aktibidad. Hindi siya palaging nakapolo o leather shoes. May araw na nakasando lang siya, may dalang extension cord para sa mga tablet. Pinipintasan pa siya ng ilan. O ayan na ang milyonaryong ginawang utility boy, pero hindi siya nainag. Mas gusto pa niyang kinakalawang ang kamay sa pagbibitbit ng kahon kaysa maalikabot ang puso sa katahimikan ng opisina. Hindi mo alam kung gaano ako kasaya tuwing ganito. Minsan ay nasabi ni Leonardo habang pinupunasan ang pawis. Minsan napapaisip ako, bakit ba ako sobrang naghabol noon sa numero, sa awards, sa investment returns? Mas meaningful pala yung hawakan ng bata ang kamay mo at sabihing, salamat po tito. Dahil sanay po tayong sukatin ang tagumpay sa dami ng zero sa bank account, hindi sa dami ng pusong nahawakan, sagot ni Mira habang inaayos ang learning kit. Isang gabi matapos ang linggong puno ng aktibidad, bumisita si Mira sa penthouse ni Leonardo. Hindi para humingi ng tulong, kundi para ibahagi ang updates. Bitbit niya ang isang maliit na album ng mga litrato mula sa unang 3 linggo ng Project Padyak. Doon makikita ang mga batang natutong sumulat ng pangalan, mga nanay na marunong nang bumasa ng label sa gamot, at ilang larawan ng mga volunteers na may hawak na sign na may natasulat, ang pagbabago sinasabay sa padyak. Naupo sila sa teras, tahimik na tinitingnan ang mga bituin. Wala nang usapang pera. Wala nang pag-uusisa kung may balita pa ang social media. Wala nang pakialam kung trending pa ba ang pangalan ni Mira o kung may balak ang mga tao na ibalik siya sa sentro ng kontrobersya. Ang mahalaga, may kilos, may adhikain, at higit sa lahat, may pagbabalik sa layunin, ang makatulong, hindi dahil sa kamera, kundi dahil sa puso. Mira, sabi ni Leonardo habang hawat ang tasa ng kape, siguro ito ang tunay na yaman, hindi ang laman ng account, kundi ang dami ng kwento ng buhay na nabago mo, kahit simpleng paraan lang. Napangiti si Mira. At kung iyon ang sukatan, milyonaryo ka na rin sa paningin ng mga batang tinuruan natin. At habang dahan-dahang pinapatay ang ilaw ng teras, sabay silang tumingin sa dilim. Sa pagitan ng katahimikan at init ng simpleng tagpo, walang kailangang formal na deklarasyon. Sapagkat kapag nagtagpo ang dalawang pusong may malasakit, hindi lang proyekto ang nabubuo, kundi pag-asa. Sa mga sumunod na buwan, patuloy na lumawak ang naaabot ng Project Padyak para sa kinabukasan. Dumami ang mga volunteer, lumawak ang mga lugar na pinupuntahan ng mobile learning teams. At unti-unti na ring nakikilala si Mira bilang hindi lamang dating delivery girl, kundi isang tunay na community educator. Sa kabila ng mga naunang pag-atake sa kanyang pagkatao, muling bumalik ang tiwala sa kanya. Hindi mula sa media, kundi mula sa mismong mga tao na anyang pinaglilingkuran araw-araw. Samantala, si Leonardo ay tila muling nabuhay. Sa bawat araw na lumilipas, hindi na lang siya negosyante. Siya na rin ay volunteer, logistics planner, minsan ay tagabuhat ng mga kahon, minsan ay tagapagtimpla ng gatas para sa mga bata. Tahimik, ngunit masigla ang kanyang kilos, at sa mga mata ng mga taong nakakakita sa kanilang dalawa, tila may namumuong mas malalim sa pagitan ni Mira at ni Leonardo. Ngunit walang isa sa kanila ang nagsabing higit pa roon ang kanilang ugnayan, maaaring respeto, maaaring paghanga, o maaaring isang uri ng tahimik na pangangalaga. Ngunit ang kapayapaang iyon ay biglang nabasag sa isang gabing may malaking fundraising event ang kanilang foundation sa isang hotel sa Makati. Si Mira, suot ang isang simpleng damit na pula, ay nahihiyang naglalakad sa pagitan ng mga donors at bisita. Habang si Leonardo naman ay abala sa pakikipag-usap sa mga business partners na nais tumulong sa kanilang mga outreach program. Habang nagtatawanan ang ilan sa mga bisita, may biglang pumasok sa ballroom. Isang babaeng elegante, matangkad, may mahabang buhok at suot ang isang designer gown. Napatigil ang ilan. Pati si Leonardo ay nanigas. Si Alexa, ang dating fiancé ni Leonardo,
na 3 taon nang nawawala ay bigla na lang bumalik, walang paalam, walang pasintabi. Sa isang iglap, parang bumalik ang lahat ng alaala. Tumayo si Leonardo at lumapit dito, habang si Mira ay nanatili lamang sa tabi ng mesa, pinapanood ang kanilang pagkikita. Leonardo, mahina ngunit matatag na bati ni Alexa. I heard about your foundation at tungkol sa babaeng kasama mo ngayon. Hindi agad nakasagot si Leonardo. Si Alexa ay lumapit sa kanya. May ngiting tila pamilyar pero may kasamang lamig. Nagbago pa, dagdag ni Alexa. At mukhang hindi lang sa trabaho, pati sa panlasa mo sa mga kasama. Hindi na kailangan sabihin, maliwanag ang tono, mapanlin lang, mapanghusga. Napansin ni Mira ang ilang bisitang nakatingin sa kanila. Hindi niya alam kung maglalakad palayo o magpapanggap na may inaayos. Ngunit bago pa siya makalakad, tinawag siya ni Alexa. Ikaw si Mira, hindi ba? Ikaw ang laging binabanggit ng press, the inspiring delivery girl who changed a billionaire's life. Lumapit si Mira, marahan at mahina ang boses. Ako po, Mira de la Cruz. Ngumiti si Alexa, ngunit may pang-uuyam. I admire your story, really. But I hope you understand, Leonardo's world is complicated. May mga rules, may mga bagay na hindi akma. Hindi siya sinagot ni Mira. Sa halip, tumingin siya kay Leonardo at doon niya nakita ang tila pagkalito sa mga mata nito. Hindi ito nagalit, ngunit hindi rin ito umimik. Sa katahimikan ng 3 magkakaharap, nagsalita si Mira. Hindi ko po alam kung anong mundo ang tinutukoy niyo. Pero ang alam ko, ang bawat mundo ay may lugar para sa kabutihan kung pagbibigyan lang. Pumalikod siya, marahang iniwan ang ballroom. Sa kanyang paglabas ng hotel, tahimik siyang huminga. Hindi siya umiyak, hindi siya nanginig. Ngunit sa puso niya, naramdaman niya ang pamilyar na sakit. Ang pakiramdam ng pagiging maliit sa harap ng marangyang mundo. Kinabukasan, hindi na siya nagpakita sa foundation. Nagpaalam siya sa mga volunteers, sinabing kailangan niyang magpahinga. Wala siyang binanggit na dahilan. Wala ring narinig na balita si Leonardo mula sa kanya. Makalipas ang ilang araw, sinubukan ni Leonardo siyang tawagan, pero hindi ito sumasagot. Maging ang kanilang mga mutual contacts ay nagsabing nagpahinga lang daw si Mira. Hindi mapakali si Leonardo. Sa dami ng kanyang hinaharap na negosyo, sa dami ng meetings at event, isa lang ang nasa isip niya kung bakit siya hindi agad nakapagsalita noong gabing harapin niya si Alexa. Isang gabi, muling tinungo ni Leonardo ang lumang bahay ni Mira sa tabi ng palengke. Doon ay sinalubong siya ni Aling Gloria, dala-dala ang isang supot ng gulay. Wala na po sila dito, sabi ng matanda, lumipat na, hindi po nagsabi kung saan. Basta sabi lang, kung may magtanong, sabihin niyo po na nagpapasalamat ako, pero kailangan ko pong pumunta kung saan mas tahimik ang paligid. Wala ho ba kayong ideya? Tanong ni Leonardo. Umiling si Aling Gloria. Alam mo Leonardo, hindi ko alam kung anong meron sa inyong dalawa. Pero si Mira, pag nasaktan, hindi umiiyak sa harap ng tao. Naglalakad lang palayo. Tahimik si Leonardo. Tinanggap ang sinabi, pero hindi siya mapakali. Hindi siya sanay mawalan ng kontrol sa mga pangyayari, lalo na sa isang bagay na may kinalaman sa damdamin. Sa gabing iyon, habang nakaupo sa kanyang teras, binuksan niya muli ang lumang notebook niya. Nandoon pa rin ang drawing ni Mira na ibinigay sa kanya noon. Isang bata sa bisikleta, may dalang libro sa likod at may araw sa ibabaw ng ulap. Sa tabi nito, may maliit na mensaheng sulat kamay. Salamat sa pagtanaw ng kabutihan sa kabila ng dumi ng mundo. Kung sakaling mawala ako, sana wag mong kalimutang may mga taong pinipili pa ring tumulong kahit walang kapalit. Muling sumara si Leonardo sa gabi. Ngunit ngayong gabi, hindi pera ang iniisip niya. Hindi ang negosyo, hindi ang brand, hindi ang reputasyon. Iniisip niya kung paano muling natatagpuan ang babaeng nagturo sa kanya ng tunay na kahulugan ng yaman. Lumipas ang mga araw at hindi na muling nagpakita si Mira. Ang mga bata sa community center ay patuloy na pumapasok,
Ngunit pansamantalang si Leonardo at ilang volunteers na lang ang humalili sa pagtuturo. Tahimik ang silid-aralan. Wala ang masiglang boses ni Mira na nagtuturo ng alpabeto. Wala ang pagbati niyang may kasamang yakap sa mga batang paslit. Sa bawat dulo ng mesa ay tila may bakanting puwang na parang kahit gaano karami ang tao sa loob, may isang bahagi pa ring kulang. Hindi ito agad inamin ni Leonardo, pero bawat araw na lumilipas na walang mensahe, walang tawag, walang kahit anong palatandaan mula kay Mira, ay unti-unti nang kumakain sa kanya. Hindi na ito simpleng pagkabahala sa isang nawawalang kaibigan. Isa na itong pag-uusig sa sarili, na baka kung noon ay mas naging matatag siya sa harap ni Alexa, kung agad niyang pinatigil ang panlalait, kung siya mismo ang humarap sa lahat ng pagtatanggol para kay Mira, baka wala siya ngayon sa ganitong kalagayan. Sa opisina, naging madalang ang kanyang presensya. Sa mga meetings, halos hindi siya makapag-focus. Maging ang mga empleyado niya ay napapansin ang pagbabago. Sir Leo, may sakit po ba kayo? Tanong ng isa sa mga staff. Hindi, pagod lang, palusot niya. Kahit ang totoo'y pagod na siyang magpanggap na normal ang lahat. Isang araw, habang tinutulungan niya ang isang batang babae sa community center, nagtanong ito ng walang pasubali. Bakit po hindi na bumabalik si Ate Mira? Napahinto siya. Saglit siyang natahimik bago muling ngumiti. Pilit na hindi magpalahatang ramdam niya ang sakit. Nagpahinga lang siya. Minsan kailangan din nating umalis para alagaan ang sarili natin. Pero babalik po siya, di ba? Sa tanong na iyon, napatingin si Leonardo sa malayo. Hindi siya sigurado. Hindi niya alam kung saan nagsimula, pero ang alam lang niya, kailangan niyang malaman kung saan nga ba napunta si Mira. At kung kaya pa niya itong abutan bago pa ito tuluyang mawala sa mundong pinagtulungan nilang itayo. Kinagabihan, bumalik siya sa dating tinutuluyan ni Mira, ngunit gaya ng dati, wala na ito roon. Tinawagan niya ang mga dating kasamahan nito sa delivery app. Wala raw update at hindi na aktibo ang account ni Mira. Maging ang number nito ay unreachable na. Sa tulong ng isang dating driver na naging malapit kay Mira, nalaman niyang huling beses itong nakita ay nang bumili ng ilang school supplies sa isang maliit na tindahan sa Quezon Province. Kinabukasan, sinimulan ni Leonardo ang personal na paghahanap. Nagmaneho siya patungong timog. Bit-bit lamang ang ilang lumang larawan ni Mira, notebook ng kanilang proyekto at isang tahimik na panalangin sa dibdib. Sa bawat barangay na dinaraanan niya, nagtatanong siya sa mga tricycle driver, mga tindera, mga guro. Madalas, iling ang isinasagot sa kanya. Hanggang sa isang hapon, sa bayan ng Mauban, Quezon, may isang guro na nagpakita ng larawan ng isang babae na tinutulungan ang mga batang aita na magbasa sa gilid ng isang silong. Doon kinabahan si Leonardo. Kinuha niya ang direksyon at agad siyang bumiyahe sa nasabing lugar. Inabutan niya ang isang daang maputik, makipot at pababa sa isang bahagi ng bundok. Iniwan niya ang sasakyan at naglakad ng halos kalahating oras, bitbit ang lumang sapatos, naliligo sa pawis. Hanggang sa narating niya ang isang maliit na clearing kung saan may 3 silid-aralan gawa sa kahoy. May mga batong upuan at makeshift blackboard na gawa sa pininturahang plywood. At sa gitna ng mga batang nagtatawanan, nandoon si Mira. Nakaupo sa banig, tinuturuan ang mga bata ng patinig, habang pinapakitang hawak ang mga larawan ng prutas. Hindi siya agad nakita ni Mira. Nagpatuloy ito sa pagtuturo. Tila walang ibang mundo kundi ang mga batang masigasig na makinig sa kanya. Pero nang mapansin siyang nakatayo sa likod ng punong mangga, unti-unting huminto si Mira sa pagsasalita. Nagkatinginan sila, walang salitang bumitiw, pero malinaw ang mensaheng dala ng tingin. Akala ko hindi mo na ako hahanapin. Sambit ni Mira nang makalapit na si Leonardo. Akala ko hindi mo na ako papatawarin. Sagot ni Leonardo, habol ang hininga. Hindi lang dahil sa pagod, kundi dahil sa bigat ng damdamin. Tahimik si Mira.
tiningnan niya ang mga batang nagsusulat sa lupa gamit ang kapirasong kahoy. Bakit hindi mo sinabi sa akin kung saan ka pupunta? Tanong ni Leonardo. Dahil ayoko nang maging dahilan ng gulo. Nung gabing yun, nakita ko kung saan pa rin ako tinitingnan ng mundo. Bilang pabigat, bilang hindi karapat-dapat. At sa totoo lang, kahit wala kang sinabi, naramdaman ko ring nahiya ka sa akin. Napayo ko si Leonardo. Hindi niya ikinaila. Totoo, natakot ako, nahiya ako. Pero ang pinakamasakit, hindi ko agad na ipagtanggol ang taong mas nagpakilala sa akin sa sarili ko kaysa sa sarili kong fiancé. Hindi kita sinisisi, Leonardo. Lahat tayo may iniingatang muka, pero ako hindi ko na kayang ibalik ang dating ako. Mas gusto kong andito kasama sila. Tahimik, totoo. Mira, mahinang sabi ni Leonardo, hindi ko sinadyang sirain ang tiwala mo. Pero hayaan mong itama ko. Kahit hindi na sa media, kahit hindi na sa mata ng ibang tao. Gusto ko lang na alam mo, sa sarili kong mundo, ikaw ang pinakamatinong desisyon na nagawa ko. Tahimik silang naupo sa ilalim ng puno. Sa paligid, maririnig ang ingay ng mga batang tumatawa, ang mga dahong hinahampas ng hangin, at ang banayad na paghinga ng 2 taong pinaglayo ng ingay ng mundo. Ngunit muling pinagtagpo ng katahimikan ng kabutihan. Sa gabing iyon, habang nakatulong si Leonardo sa paghahakot ng kahoy para sa klase kinabukasan, alam nilang hindi pa tapos ang kwento nila. Hindi pa ito wakas. At kung may darating mang bagong unos, handa na silang harapin ito. Hindi bilang bilyonaryo at dating delivery girl, kundi bilang 2 taong piniling lumaban, hindi para sa sarili, kundi para sa mundong minsang itinapon sila. Pero ngayon ay sila na ang bumubuo. Magmula nang matagpuan ni Leonardo si Mira sa liblib na lugar na iyon sa Mauban, parang may nabunot na tinik sa kanyang dibdib. Hindi man agad tuluyang bumalik si Mira sa dating gawi sa lungsod o sa proyekto nila sa Maynila, ramdam niyang unti-unti na muling bumabalik ang tiwala nito sa kanya. Hindi na nila kailangang magsalita ng marami. Sapat na ang presensya niya tuwing hapon habang tinutulungan niyang ayusin ang mga luma ng gamit sa silid-aralan. Isang hakbang bawat araw, hindi minamadali, hindi pinipilit. Ngunit sa bawat araw na lumilipas, palalim ng palalim ang tanong sa isipan ni Leonardo. Anong halaga pa ang mayroon sa kanyang milyon-milyong negosyo kung wala na siyang tunay na pakinabang sa puso? Kahit gaano pa kadami ang kanyang nai-invest, kahit gaano pa kaganda ang kanyang mga opisina, parang wala na itong saysay. Habang pinagmamasdan niya si Mira na nagtuturo sa mga batang walang sapi ng paa, habang nakikitang naglilinis ito ng tabla gamit lamang ang basang trapo, doon niya naunawaan ang isang bagay. Ang buhay ay hindi tungkol sa laki ng portfolio, kundi sa lalim ng epekto mo sa iba. Pagbalik niya sa lungsod makalipas ang 1 linggo, agad niyang tinawag ang isang board meeting sa kanyang pangunahing kumpanya. Doon, sa harap ng mga taong dati niyang tinuturing na kaagapay sa lahat ng transaksyon, ibinaba niya ang balitang hindi inaasahan ng lahat. Ipinasa ko na sa inyo ang majority shares ng kumpanya. Effective immediately, wala na akong executive control. Hindi ko kayo iniwan dahil wala akong tiwala. Iiwan ko kayo dahil kailangan kong sumunod sa tawag ng sarili kong puso. Sir Leo, sabat ng isa sa mga board member, sigurado ka ba sa desisyong ito? Ang dami pa nating plano, expansion, new investments, branding. Tumango si Leonardo. Naintindihan ko, pero mas malaki ang expansion na kailangan sa labas ng negosyong ito. Ang hindi natin napupuntahan ay mga lugar kung saan hindi lumalapag ang signal ng cellphone, pero doon umuusbong ang tunay na pagbabago. Kung may gusto pa kayong patunayan, gawin nyo. Pero ako, tapos na ako sa pagkakakulong sa ganitong uri ng tagumpay. Tahimik ang buong boardroom. Wala ni isa mang nakapagsalita. Ang tanging naiwan sa mesa ay ang resignation letter ni Leonardo at ang kanyang huling project report. Lahat ay may kinalaman sa komunidad, hindi na sa revenue. Kinabukasan, hindi na siya nakita sa opisina. Sa halip, tumulak siya pabalik ng Quezon. Bit-bit ang ilang kahon ng gamit. Mga chalk, projector, ilang laptop na sinadyang hindi branded at ilang gamit pambasa na dati ay nakatambak lang sa bodega ng kumpanya.
Ipinagbili niya ang ilang property sa syudad at sa halip na ipasok sa bangko, ginawa niyang pondo para sa pagbuo ng mas malaking community learning center sa kabundukan. Pagdating niya sa lugar, sinalubong siya ni Mira na noon ay katatapos lang maglinis ng palikuran sa silid-aralan. Basa ang laylayan ng kanyang palda, may bahid ng alikabok sa pisngi, ngunit ngiting-ngiti ito. Ano yan? Akala ko magbabakasyon ka lang saglit? Biro ni Mira. Hindi na ako babalik sa Maynila. Sagot ni Leonardo habang binababa ang kahon. Kung papayag ka, dito ko na rin bubuuin ang susunod kong proyekto. Hindi na sa skyscraper, kundi dito, kung saan kailangan ito. Napatitig si Mira sa kanya. Hindi ito biro. Ang dating lalaking halos hindi malapitan ng empleyado ay ngayon nasa harap niya. Nakasuot ng tsinelas, may mantsa sa damit at may dalang sako ng bigas para sa mga batang wala pa ring baon kinabukasan. At higit pa roon, dala nito ang buo nitong sarili. Hindi ang Leonardo Villegas na nasa dyaryo, kundi ang Leonardo na ngayon ay pipiliing manilbihan, hindi mamuno. Hindi madali ang unang mga linggo. May ilang kaanak ni Leonardo na nagpakita ng pagtutol. Sayang ka, ano bang pumasok sa isip mo? Ang daming nangangarap sa posisyon mo. Pero hindi na ito nakapasok sa kanyang konsensya. Sapagkat tuwing umaga, kapag nakikita niya ang mga batang lumalapit na may hawak na papel, sabik na matuto, at tuwing hapon kapag kasama niya si Mira sa pag-uusap kung paano pa mas mapapalawak ang proyekto, doon niya mas nararamdaman na hindi siya nawalan, bagkus ay lumaya. Hindi mo talaga ako napigilang sundan, ano? Pabirong sabi ni Mira, minsan, habang nagkukumpuni sila ng bubong ng silid. Baka nga ako pa ang nauna sa sarili ko. Ang totoo, matagal na akong pagod. Hindi ko lang alam kung paano aaminin. Salamat at binigyan mo ako ng direksyon. Wala naman akong ginawa, sagot ni Mira. Ipinakita ko lang kung saan ako masaya. Ikaw na ang sumunod doon. Nang matapos ang pagpapaayos ng gusali, pinatawag nila ang ilang lider ng barangay at mga guro sa kalapit na paaralan upang ipakilala ang bagong proyekto, isang community learning hub na bukas para sa lahat. Bata, matatanda, may kapansanan, kahit sino. Walang entrance fee, walang uniform, walang report card. Tanging hinihingi lang ay bukas na isip at pusong handang matuto. Wala itong scholarship sa abroad. Ani Leonardo, sa harap ng mga tao. Pero baka dito natin matutunan ang pinakamahalagang aral sa buhay, ang umunlad hindi lang sa bulsa, kundi sa pakikipagkapwa. Sa pagtatapos ng programa, habang kumakain ng tinola sa isang long table sa gitna ng palayan, tahimik na umupo si Leonardo sa tabi ni Mira. Pinagmamasdan nila ang mga batang tumatakbo sa bakuran, naghahabulan habang ang ilan ay may hawak pang notebook na gawa sa recycled paper. Hindi ko akalain, Mira, wika ni Leonardo, na ang 1,000,000 piso na tip ay mauuwi sa ganito. Ngumiti si Mira, ni hindi ko na maalala kung ano ang itsura ng transaksyon na yon. Pero ang malinaw sa akin, yung paraan ng pagbibigay mo, walang yabang, walang kapalit. Yun ang nagtulak sa akin na ibalik ang kabutihang yon sa mundo. Sa katahimikan ng bukid, sa ilalim ng papalubog na araw, habang bumabalot ang hangin ng amoy ng tuyong damo at uling na ginagamit sa kusina, parehong tahimik na pinakikinggan ng dalawa ang tunog ng bagong simulat. Hindi man ito ang daang inaasahan ng karamihan, ito ang daang pinili nilang tahakin. Dahil dito, may saysay ang bawat araw. Habang lumilipas ang mga buwan, unti-unting sumibol at lumawak ang epekto ng community learning hub na binuo ni na Leonardo at Mira sa gilid ng kabundukan. Ang dating tahimik na lugar ay unti-unting naging kanlungan ng pag-asa para sa mga batang minsang naisantabi ng sistemang hindi para sa kanila. Hindi na lamang ito lugar ng pagtuturo ng alpabeto o pagbasa, kundi naging tahanan ng pagbabago, hindi lang sa mga mag-aaral, kundi pati na rin sa mga nakapaligid sa kanila. Si J. Mark, isang 11 taong gulang na batang Aita na dating hindi marunong sumulat ng pangalan, ay isa sa mga unang produkto ng proyekto. Sa bawat araw na lumilipas, kitang-kita ang pagbuti ng kanyang pagbabasa. At sa loob lamang ng 3 buwan,
ay kaya na niyang magsulat ng simpleng kwento tungkol sa kanyang pamilya. Dahil rito, naisip ni Mira na isali siya sa isang essay writing contest ng lokal na paaralan. Hindi nila inasahan na sa simpleng sulat kamay ni J. Mark tungkol sa pangarap niyang maging guro ay mapapansin ito ng isang NGO na nag-aalok ng scholarship sa mga indigenous students. Sa unang pagkakataon sa kasaysayan ng kanilang barangay, may batang ayeta na nabigyan ng oportunidad na makapag-aral sa lungsod. Libre ang lahat: tuition, allowance, pati tirahan. Samantala, ang kapatid ni Mira na si Nonoy, na ngayon ay 11 taong gulang na, ay unti-unting natutong paglakad gamit ang prosthetics na inisponsor ng isa sa mga dating partner ng kumpanya ni Leonardo. Dati ay puro upo lamang sa sulok si Nonoy, palaging naka-wheelchair at tila nahihirapang makisama sa ibang bata. Pero ngayon, nakikita na siya tuwing hapon na nakikipaghabulan sa mga kaibigan, may hawak na saranggola, at minsan pa'y nagtuturo sa mga mas batang estudyante ng simpleng matematika. Siya rin ngayon ang itinuturing na tagapagbukas ng klase, ang nagsasabi ng panalangin bago ang bawat aralin. Ang batang dating tinutulungan, ngayon ay natutong tumulong. Marami ring mga working student na nakikinabang sa Learning Hub. Isa na rito si Alona, dalagang 17 taong gulang na dati naglalako ng kakanin sa palengke tuwing umaga at pumapasok sa night school kung may natitira pang lakas. Nang makilala niya si Mira, inalok siya nitong mag-volunteer tuwing Sabado. Sa umpisay, pag-aayos lang ng mga libro, pero kalaunay, siya na rin ang nagtuturo ng basic English at numeracy sa mga batang edad 5 hanggang 7. Dahil sa dedikasyon ni Alona, sinulatan siya ni Mira ng recommendation letter at sinamahan sa lungsod upang makapag-apply sa isang scholarship grant para sa mga kabataang may community service. Hindi siya binigo, natanggap siya at ngayon ay nasa kolehiyo na kumukuha ng kursong education. Hindi ko po alam kung meron kayo, Ate Mira, sabi ni Alona, minsan nagbalik ito sa center. Pero kahit anong takot ang meron ako dati, napalitan niyo ng tapang tuwing naiisip ko na kung kayo nga hindi sumuko, bakit ako pa? Hindi rin nakaligtas ang epekto ng proyekto kay Kapitan Carlos, ang barangay chairman na dati ikilala sa pagiging walang pakialam sa mga ganitong uri ng inisyatibo. Noong una, nanonood lamang siya sa gilid, tila hindi interesado. Ngunit isang araw, habang dumadaan siya sa Learning Hub, at narinig ang batang umiiyak dahil hindi maintindihan ang assignment, nakita niya si Mira na dahan-dahang tinuturuan ito gamit lang ang papel at lapis. Kapag ang bata po ay nahihirapang matuto, hindi po sila bobokap. Kailangan lang po nila ng oras at ng taong handang umupo sa tabi nila. Paliwanag ni Mira habang nakaluhod sa tabi ng bata. Mula noon, naging aktibo si Kapitan Carlos sa pagbibigay ng suporta sa proyekto. Mula sa pagkumpuni ng bubong ng center hanggang sa pagbili ng ilang gamit ang pondo ng barangay. Siya na rin ang unang nagmungkahi na i-integrate ang Learning Hub bilang extension ng kanilang public school para sa mga batang hindi pa makapasok sa formal education. Hindi ko man ito nasimulan, aniya sa isang barangay assembly, pero isa ito sa pinakamagandang proyektong dumating sa lugar natin. Sa lungsod naman, hindi rin napigilang mapansin ng ilang dati nilang partners ang pagbabagong tinatahak nina Leonardo at Mira. Ang ilang kasamahan ni Leonardo sa negosyo ay tumawag at nagtanong kung gusto niyang bumalik sa corporate board. Ngunit isa lang ang sagot niya, "Dito ako mas may silbi. Kung kailangan niyong makita kung ano ang resulta ng tunay na investment, pumunta kayo rito at makinig sa isang batang unang beses mabigkas ang sarili niyang pangalan." Samantala, si Alexa, ang dating fiancé ni Leonardo, na minsang naging ugat ng di pagkakaunawaan, ay unti-unting nawalan ng papel sa buhay niya. Matapos ang huling engkwentro, hindi na ito muling nagpapakita. Ngunit ayon sa balita, umalis ito ng bansa at tumira sa Europe. Dala ang isang personal na refleksyon sa nangyari. Wala ng bitterness si Leonardo,
kapag tinatanong siya tungkol dito. May mga taong dumarating para ipakita sa atin kung anong hindi natin kailangan. At may mga tao namang dumarating para iparamdam sa atin kung sino talaga tayo. Isang gabi, sa gitna ng simpleng salo-salo, kasama ang volunteers at ilang mga magulang ng estudyante, nagkwentuhan si Mira at Leonardo habang nasa harap ng bonfire. Pinagmamasdan nila ang mga batang masayang naglalaro habang hawak ang kani-kanilang activity books. "Saan mo nakikita ang sarili mo sa 5 taon, Leonardo?" tanong ni Mira. "Siguro ganito pa rin, naghahakot ng kahoy, nagtuturo ng spelling at nakatingin sa mga batang mas masaya pa kaysa sa mga board member ko noon." Sagot nito sabay tawa. "Pangarap ko lang dati makabayad ng utang at makapagpaaral ng kapatid. Hindi ko akalaing aabot sa ganito." Wika ni Mira habang pinagmamasdan si Nonoy na tumutulong sa mas batang estudyante. "Ang harap ko lang dati ay magkaroon ng kumpanyang hinahangaan ng mundo," tugon ni Leonardo. "Pero ngayon, ang gusto ko na lang ay mundo na may mga batang may pagkakataong mangangarap." Sa ilalim ng liwanag ng apoy, sa paligid ng tawanan ng kabataan at sa harap ng 2 puso minsang winasak ng ingay ng lipunan, nabuong muli ang paniniwala na hindi kailanman naluluma ang kabutihan. Ito'y ipinapasa, pinalalago, at ginagawang tahanan ng pag-asa. Isang umaga sa gitna ng tag-araw, habang tahimik na tinatanggal ni Mira ang mga tuyong dahon sa paligid ng learning hub, napansin niya ang mga batang nakaupo sa ilalim ng puno ng mangga. Bitbit nila ang kanilang mga drawing pad at bawat isa'y abala sa pagguhit. Sa gitna ng kanilang ginagawa, may isang batang babae ang tumayo at lumapit kay Mira. "Ate Mira, pwede po ba naming i-drawing yung kwento niyo ni Kuya Leonardo?" tanong ng bata, hawak-hawak ang Crayola. Napangiti si Mira. "Anong parte ng kwento, anak?" "Yung sa simula, yung nag-deliver ka po ng pagkain. Tapos binigyan ka ng tip, tapos nagbago ang buhay niyo." Sa tanong na iyon, tila nagbalik ang lahat kay Mira. Ang basang gabi ng ulan, ang plastic bag na may lamang bulalo, ang elevator, ang pagbukas ng pinto ng isang hindi niya kilalang lalaki, at ang 1,000,000 pisong hindi lang basta tip, kundi palatandaan na may taong kayang tumingin sa kanya hindi bilang mahirap, kundi bilang tao. "Pwede anak," sagot niya. "Pero sa drawing mo, wag mong kalimutang ilagay yung parteng nagtayo tayo ng eskwelahan, ha?" "Opo," masayang sagot ng bata, sabay pakbo pabalik sa mga kaibigan. Habang pinagmamasdan niya ang mga batang nakasubsob sa kanilang papel, dahan-dahang lumapit si Leonardo, bitbit ang tray ng mainit na salabat at 2 tinapay. Tila malalim ang iniisip mo, sambit nito, iniabot ang baso sa kanya. "Naalala ko lang kung paano nagsimula lahat," sagot ni Mira habang tinanggap ang baso. "Parang kahapon lang, pero tingnan mo tayo ngayon." Ang isang tip, wika ni Leonardo habang umupo sa tabi niya, nagbunga ng daan-daang kwento ng pagbabagong hindi natin inakala. "Hindi ko pa rin lubos maisip na sa dami ng taong binigyan mo noon, ako pa ang naging ganito ang resulta. Alam mo kung bakit?" tanong ni Leonardo. "Kasi hindi lang tinanggap mo yon bilang tulong, ginawa mo yung paalala. Paalala na bawat sentimo ay may kakambal na responsibilidad. At ginawa mong misyon ang kabutihang tinanggap mo." Napayuko si Mira, pinilit pigilan ang luha na kanina pa namumuo. "Hindi ko akalaing mararaing ko to. Noon ang pangarap ko lang ay makabayad ng utang, mapagaling si Nonoy, makapagtapos ng pag-aaral. Ngayon, nasa gitna na tayo ng isang bagay na mas malawak pa sa pangarap ko. Kaya nga ito ang tunay na pamana," wika ni Leonardo. "Hindi bahay, hindi pera, kundi mga kwento. Mga taong nagbago dahil pinili mong magturo, hindi lang sa papel kundi sa buhay." Habang sila'y nag-uusap, dumating si Nonoy, na yun ay medyo mas matangkad na, mas maliksi at may bitbit na notebook. "Ate Mira, Kuya Leonardo, tinapos ko na po yung kwento natin. Ginawa ko pong comics para ibenta sa palengke." Para po may dagdag na pondo yung Learning Hub. "Comics?" tanong ni Mira sabay tawa. "Opo, ang pamagat po ay
ang dalagang delivery girl at ang tip na nagbago ng mundo. Hindi mapigilan ni Leonardo ang pagtawa. Mukhang magiging bestseller yan, pero ako yata ang mukhang kontrabida sa simula. Hindi po, sagot ni Nonoy. Kayo po ang fairy godfather. Sa buong araw na iyon, parang selebrasyon sa buong paligid. May mga estudyante mula sa kabilang barangay ang bumisita. May isang grupo ng volunteer teachers mula sa Maynila ang nag-alay ng libreng medical check-up para sa mga bata. At may dumating ring TV crew na gustong gumawa ng documentary. Ngunit bilang patakaran ni Mira at Leonardo, walang interview, walang spotlight. Lahat ay tumutulong ng pantay-pantay. Ang kwento ay nasa puso ng bawat guro. Bawat bata, bawat lapis at papel na ginagamit araw-araw. Sa hapon, nagtipon-tipon ang mga volunteers, guro at magulang sa harap ng learning hub. Doon, ipinakita ng mga bata ang kanilang mga drawing, mga kwento tungkol sa pagtutulungan, edukasyon at kabutihan. Sa gitna ng exhibit, may isang malaking illustration ng isang babae na may hawak na bag ng pagkain, habang sa kabila ay isang lalaki na may hawak na sobre ng tip. Sa taas ng larawan, nakasulat ang mga salitang, hindi pera ang nagbago sa kanya, kundi kung paano niya piniling gamitin ito. Lumapit si Leonardo at Mira sa harap. Walang talumpati, walang engrandeng salita. Sa halip, pinili nilang magsalita ng simple, totoo at taos-puso. Ang kwento naming dalawa, ani Mira, ay kwento ng bawat isa sa inyo. Kasi sa bawat araw na pinipili ninyong magturo, tumulong, makinig at magmahal, isa na rin kayong bahagi ng tip na yon. At sana ipasa nyo rin ito. Nagtayuan ang mga bata, sabay-sabay na sumigaw ng, "Maraming salamat, Ate Mira. Salamat, Kuya Leonardo." Sa gabing iyon, habang nagsasalo sila sa kaning may pritong tuyo at manggang hilaw, walang isa mang nagreklamo na walang handang karne. Walang isa mang nagtangkang ipagmalaki kung ano ang naabot. Sapagkat ang tagumpay ay wala sa laman ng pinggan, kundi sa nilalaman ng puso ng mga taong sabay-sabay na lumaban at sabay-sabay na nagtagumpay. Pagkatapos kumain, naupo si Mira at Leonardo sa ilalim ng punong mangga. Tahimik na pinagmamasdan ang liwanag ng buwan. Ang hangin ay malamig pero magaan. Sa pagitan ng katahimikan, nagsalita si Leonardo, halos pabulong. "Mira, kung ibabalik ko man lahat ng kayamanan ko, ibabalik ko lang din dito." "Bakit?" tanong ni Mira, habang nakatingin sa bituin. "Dahil dito ko natutong tumawa muli. Dito ko natutong magmahal hindi sa paraan ng pag-aari, kundi sa paraan ng pag-aalay." At sa gabing iyon, sa gitna ng liwanag ng buwan at sa pagitan ng mga kwentong hindi kailanman naisulat sa libro, tumimo sa kanilang puso ang katotohanang may mga bagay na hindi sinusukat sa presyo. Sapagkat ang pinakamahalagang pamana ay hindi ang kayamanang naipon, kundi ang kabutihang piniling ipasa. At ang lahat ng ito, ang bawat hakbang, bawat pagiyak, bawat pagtayo, bawat aral ay nagsimula lamang sa isang tip.